kwento. 86 na taon ng tiwala at sa mga darating pang taon, mas pinalakas at mas pinagtibay para sa Pilipino. DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Serbisyong tapat sa'yo, DZRH. May nagbago, may arte, may budget. Akala nyo lang yon. So solid, white rose papaya, wow, white rose. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya. May glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow May up. glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami, Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Pero biglang, uy, iba na to. Parang, oh my gosh, this is a different level. I think we can get a score, but not the score that we wanted. The one thing sure that I learned is that being patient on poaching the ball. And I see many younger generations playing against their idols. Seeing their smiles, yun yung gusto ko makita sa mga future athletes na nakapaglaro ng Philippine Women's Open. Hi, I am Justin Maneja. Exclusive interview dito lang sa DZRH TV Matchpoint. Mabuhay ang atletang Pilipino! Abangan this Valentine's Day. Ako po si Nicole Yala. At ako naman si Chris Chuper. And you are watching Scene Zone. Ang tambalang hindi nagkailaban. Pinalaki ng sex bomb at pinatangkad ng Ito yun. Viva at Burst. Ito, pinalaki ng tambalan. Huwag palampasin ang nakaka-lurkay na bookingan. Tuloy. Kasi nga, di ba, we were the love team they failed to protect. Alas 12 ng tanghali, dito lang sa DZRH TV. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes.
got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Pakikinggan ang bawat panig. When you fight for justice, think about the queer people. Kung hindi kami magkukwento, sino ang magkukwento para sa amin? Ang mga panawagan, ipababatid. Hindi talaga ito masusing pinag-aralan ng gobyerno. The women who are beaten and abused. It's time to listen to their voices. Tunghayan ang iba't ibang boses, mga kwento mula sa iba't ibang anggulo. Dito lang sa Point of View. Mapapanood tuwing linggo, alas 12 ng tanghali sa DZRH TV. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado. Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. RH
Ang mga running stories, the news that you are following will be yours tonight. Hatid ng DZRH TNT. Tomorrow's News Tonight. Mga balitang binabantayan, mga balitang ayaw tigilan ng intriga, mga balitang patuloy ang pagbabago. Malalaman na tonight with Ray Sibayan, Kisses Habson, TNT. Tomorrow's News Tonight. TNT. Tomorrow's News Tonight. Magandang gabi po Luzon, Visayas, Mindanao sa ating pong Tomorrow's News Tonight. Ngayon po kaming ito ng Friday the 13th. It's also a World Radio Day. Sa ating pong headlines mga kaibigan, siyempre bispiras po ng araw ng mga puso. Hearts Day. Oh, Hearts Day, bukas ha. Kaya ang dami ng tao sa labas. Marami ng mga nagbebenta ng mga bulaklak. Sa ating headlines mga kaibigan, oil price increase. Asahan na naman sa susunod na linggo ayon po yan sa DOE. Eto na, presyo ng mga bulaklak sumirit pataas sa bisperas ng Valentine's Day. Ay sus, ginto mga bulaklak ngayon. Vice President Sara Duterte tinawag ng Malacanang na umano'y buitre sa patutsadang meron pa bang Pilipinas sa 2028? Sertifikasyon bilang urgent ng Anti-Political Dynasty Bill posible ayon sa Malacanang. Ambulansyang napara ng DOTR sa EDSA busway na booking na ginagamit pa lang shuttle service. 11,000 mga pulis ikakalat sa trilyon na peso march sa rally sa EDSA People Power Anniversary. Samantala, isa namang estudyante ng Lasal TAF abay nahulog daw po sa ikalawang palapag ng school building. Sa TNT Global News, 2 patay, isa sugatan sa pamamaril sa South Carolina State University. Sa sports, Zeus Coffee na reverse sweep ang Akari sa PVL All-Filipino Conference 2026. At sa TNT Showbiz, veteranang aktres na si Vanjie Labalan pumanaw na sa edad na 83. TNT. Tomorrow's News Tonight. Ano po mga lingkod, sina Ray Sibayan At Kisses Habson. para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Sa ika-6 pagkakataon, magkakasunod na linggo, nakaamba na naman ang panibagong taas presyo sa petrolyo sa Martes. Ayon po kay Assistant Director Rodela Romero ng DOE Oil Industry Management Bureau, posibleng tumaas daw po na humigit kumulang sa 95 pesos ang bawat litro ng gasolina. Humigit kumulang naman sa 10 sentimos sa pagtaas naman sa bawat litro ng diesel, habang 25 sentimos naman ang posibleng pagtaas sa bawat litro ng kerosene. Kabilang po sa matinukoy na dahilan ng pagtaas ng presyo ng petrolyo ay ang nangyayari pa rin pong geopolitical tension sa Iran at pangambang mapurnada naman ang supply dahil po sa report na posibleng harangin ng Amerika ang mga barko, ang mga oil tanker na may Iranian crude. Sumipa pa lalo ang presyo ng mga bulaklak sa Libertad Pasay ngayong bisperas ng Araw ng Mga Puso. Pumapalo na sa 6,000 pesos ang presyohan. Depende sa klase ng design ng bouquet, gaya ng mga may kasamang chocolates at teddy bear. Ang isang dosenang rosas ay nagkakahalaga ng 3,000 piso mula sa dating 2,000 piso. Habang nasa 500 lamang ito sa mga ordinaryong araw. Mabibili naman sa 150 pesos hanggang 200 pesos ang kada peraso ng rosas. 1,500 piso para sa assorted na bulaklak, gayon din ang isang pirasong sunflower na ngayon 600 pesos. Ang halaga sa isang karaniwang piraso lang, araw. 600 pesos na. 1,500. Hindi, yung isang piraso ng sunflower. Ang isang piraso ng sunflower ay 600 pesos. Oo. Ang assorted ay 1,500. Kapag ka roses, 6,000.
Ang bouquet. Bukod sa mga Bawal sa mga Ilocano yun. Bukod sa mga nasabing bulaklak, mabenta rin ngayon ang mga bulaklak pampatay. Oo. Dahil may mga ilang sukiri na ang tradisyon ng bumibili nito para ilagay sa puntod ng kanilang mga yumaong kamag-anak o minamahala. Yes. Ayon sa mga tindera, asahan na ang pagtaas ng mga presyo ng mga bulaklak hanggang mamaya at hanggang bukas pa, mismo sa mismong araw po ng mga puso. Kung gusto mo ng murang bulaklak, partner, dapat kay ano ka bumili? Kanino? Kay Jeric. Kay Jeric Barreto. Talaga si Jeric? Oo, hindi nalalanta ang bulaklak niya. Talaga. Oo, mura pa. For life? For life For yun. life yun. Di ba, Jeric? Ano gawa sa alambre? O kaya papel di hapon? Hindi, lifetime Hindi nga eh. Oo nga, no. Kapag papel di hapon, Pero mapupunit. itong mga binibentang bulaklak na to, may tip dyan para makamura na kayo. Ano gagawin mo? Bumili kayo bukas ng hating gabi. Di tapos na. Ay, hindi pa tapos yun hating gabi pa lang eh. Mga alas 10 ng gabi, ganitong oras. Pamura na yan eh. Mabubuking ka. Hindi, pamura yan. Hindi na ako bumibili ng bulaklak. Hindi ka na bumibili? Maganda kasi panregalo mo yung nakakain. Yan. Ayun. Diba? Yan. Pwede yung tsokolate. Yan. Pero depende rin kasi yun sa babae. Sabi ko nga, may mga love language kasi ang mga babae. At mga lalaki din. At karamihan ng mga babae, receiving gifts kapag ganitong Valentine's Day, yan ang love language nila. Mas nararamdaman nilang mahal sila kapag naaalala sila sa pagbibigay ng regalo. Kahit anong regalo. Hindi naman ibig sabihin puro bulaklak lang o tsokolate. Oo, basta pinag-effortan mo Tsaka yung pinagkagastosan mo kahit papaano naman. Paano walang panggastos? Pwede mo naman di pinag-effortan mo, yung pinagkahirapan mo. Pinagkahirapan? Oo. Siyempre maghahanap ka ng bulaklak sa labas. Bawa, naglakad ka dyan sa Nahirapan ka. Nahirapan ka, naglalakad ka. Nakakita ka ng bulaklak na gumamela. Pinitas mo. Nakipagbuno ka pa sa halaman kasi pipitasin mo. Tapos meron ka pa nakitang tanim dyan na rosas. Tapos may tinik-tinik pa, bigla ka na tinik. Diba? Daming dahilan. Daming paraan to show your love. Hindi lang yung puro gastos, Diyos mio, ang mamahal. Alam mo, yung isang driver natin ang sabi, kahit gumastos ako, okay lang. Isang beses lang naman sa loob ng isang taon, maipaparamdam. Okay, araw-araw na ipaparamdam mo. Pero minsan lang sa isang beses sa isang taon, ang Valentine's Day. Yes. Para naman huwag mong kalilimutan din yung mga nagbe-birthday ng Valentine's Day. Si Atty. Reg ba? Si Atty. Reg. Happy birthday, sir. At si Valentino Gonzales. Ayan, mahalagang tao sa akin yan, si Val. Akala nyo, makakaligtas kayo. Ayan, Ngayon pa lang, binabati na namin kayo ng happy birthday, mga Valentino dyan. Diba? Kaya sa lahat ng mga magbe-birthday, kasabay ng Valentine's Day, happy birthday, Uy, isabay ko na nga, kasi kanina nag-fail ako na batiin. Si Miss Cathy Tecada. Yan. Takeda. Anak ni Ma'am Becky Tizuka, nagdiriwang naman ngayon ng kaarawan. Talaga, ngayon ba ang birthday ni so Japanese yun? Half. Yes. Konbanwa. Ba't konbanwa? Konnichiwa. Ano ba ibig sabihin ng konbanwa? Mga bate. Bate sa Japan yan. Ikaw talaga. Akala ba galing ka na ng Japan? Akala ko naman may kinalaman sa Valentine's Day ang konbanwa. Ano ba sa Japan ng Valentine's Day? Oo nga, Miss Becky, comment mo nga sa amin. Samantala naman, sa iba pang balita mga kaibigan, ito na yung mga seryosong mga balita. Ano po? Taas ang tinawag na buitre ni Palace Press Officer Yusek Claire Castro. Si Vice President Sara Duterte kasunod po ng pagkwestiyon kung meron pa bang Pilipinas pagsabit ng 2028. Una pong natanong ang Vice Presidente tungkol sa plano nito sa 2028 presidential elections na kanya namang sinagot ng tanong din kung meron pa bang Pilipinas sa taong 2028 dahil umano sa dami ng problema ng bansa sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon. Advocate Yusek Castro na tiling bulag daw po si VP Sara dahil sadyang ayaw nitong makita mga ginagawa ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at ng kanyang administrasyon. Subalit sabi ng Palace official, hindi na ito bago sa pangalawang Pangulo na umano'y kilala sa Galawang Duterte. Buwelta pa ni Castro, nagpapanggap umano si VP Sara na kunwaring nag-aalala sa kalagayan ng bansa pero
aminado namang ayaw namang tumulong sa mga programa at proyekto ng gobyerno. Nananatili siyang bulag dahil malamang ay hindi niya pinanonood or ayaw niyang panoorin kung ano nagaganap na katotohanan sa mga ginagawa ng Pangulo at ng administrasyon ngayon. Nakakalungkot lamang dahil yan ay galawang Duterte, showing the characteristics of an emotional vulture. Isang buitre. Nagpapanggap na concern sa kalagayan ng bansa when in fact she admitted that she doesn't want to help the president in his projects for the country. Drama, pero walang gawa. Yan po mga kaibigan, si Palace Press Officer Yusek Claire Castro. Samantala nanawagan si Vice President Sara Duterte na maging patas ang International Criminal Court o ICC sa pagdinig sa kasong crimes against humanity laban sa kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa isang panayam sa Davao City, sinabi ni VP Sara na ang tanging dasal nila ay magkaroon ng makatarungang proseso sa anumang korte sa mundo. Dagdag pa ng Vice Presidente, mahalaga rin anya na may mga abogado ang dating Pangulo na palagi niyang kausap upang mapaghandaan ang mga susunod na hakbang sa kaso. Ginawa ni VP Sara ang pahayag ilang araw bago ang nakatakdang confirmation of charges sa hearing ng dating Pangulo sa ICC sa February 23. TNT Tomorrow's News Tonight. Samantala sa iba pang balita, deadmat ayaw ng patulan ni Senate President Tito Soto ang bago namang banat sa mga senador ng Chinese Embassy. Ito po'y matapos namang pabalang na sagutin ng embahadang kahilingan ng ilang senador na palitan ng bagong-bagong talagang Chinese Ambassador sa Pilipinas. Ayon po kay Soto, mas makabubuti pa sa kanya na huwag basahin ang naging patutsada ng Chinese Embassy para sa mas masaya ang kanyang buhay. Magugunit ang kapwa iminungkay naman na Senador J.B. Ejercito at Senador Rafi Tulfo na mas makabubuti sa relasyon ng Pilipinas at China kung palitan na kaagad ang bagong-bagong Chinese Ambassador na narito na sa Pilipinas. Dahil po sa pagiging agresibo man ito sa kanyang mga pahayag, ngunit napakasensitibo namang pagdating sa issue ng West Philippine Sea. Nanindigan lamang nila mga senador para sa ating mga kababayang biktima ng pambubuli ng mga Chinese Coast Guard at militia sa West Philippine Sea, tulad ng mga tauhan naman ng Philippine Coast Guard, BFAR, AFP at mga mangingisda. Samantala, hindi na dapat na pagdebatihan pa ang soberanya at karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Ito po ang sagot ni University of the Philippines Institute of Maritime Affairs and Law of the Sea, Professor J. Batumbakal, kaugnay ng hamong friendly debate ni Senador Rodante Marcoleta. Sabi ni Batumbakal, nilalabag umano ng senador ang batas kung sila ay magdidebate tungkol sa exclusive economic zone ng Pilipinas dahil tila kini-question niya ang teritoryo ng Pilipinas sa karagatan. Kaya ibig sabihin noon, pag pinadebate niya yan, tapos kukunin niya yung panig na parang yun nga yung pinagsasabihin nga niya the past few days, na wala itong visa, na hindi natin alam kung nasan ito, etc., di parang nilalabag mo na nga yung batas. So you're actually violating even your oath of office. Samantala, ayon pa kay Batumbakal, malinaw na ang desisyon noon ng United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS tungkol sa West Philippine Sea at sa kung hanggang saan ang teritoryo na ating ipaglalaban na. Dahil una, sinabi na ng UNCLOS na entitled tayo to our full 200 nautical mile. Okay. So alam mo kung hanggang saan ang hangganan ng dapat tayo. Yes. Kung meron mang mga instance na yan ay bumabangga o kaya nag-overlap doon naman sa entitlement ng kapitbahay mo, neighbor mo, di ba? Yun yung dapat yung pag-usapan sa negotiation. Pero hindi ka makakapasok sa negotiation kung in the first place wala kang entitlement.
si UP Professor J. Batumbakal. TNT Tomorrow's News Tonight. Sa iba pang balita, posibleng ma-certify bilang urgent ng anti-political dynasty bill na kaupay sinusulong ngayon sa Kamara at Senado. Ito po ang tiniyak na Malacanang batay naman sa mga probisyong nakapaloob sa panukalang batas na magiging batayan ng certification bilang urgent bill. Ayon po kay Paras Press Officer Undersecretary Claire Castro, natutuwa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dahil sa nais niyang maisabatas ang anti-political dynasty bill na gustong-gusto rin ng taong bayan. Umarangkada na ang public consultation ng Kamara sa anti-dynasty bill habang patuloy din po itong pinag-uusapan sa pagdinig ng Senado. Tiniyak po ni Undersecretary Castro na kapag naibigay na mga bersyon ng Kamara at Senado ay malalaman daw po sa mga provision nito kung nararapat na ma-certify as urgent ang anti-political dynasty bill. Target ng maipasa ng Senado ang anti-political dynasty bill sa darating na Marso. Ayon kay Senador Risa Hontiveros bilang chairperson ng Senate Committee on Electoral Reforms, nais niyang ipagbawal na ang pagtakbo hanggang sa 4th degree of consanguinity. Binigyan din naman ni Hontiveros na walang target na pamilya ang isinusulong na anti-political dynasty bill. Nais lamang anya nitong palawakin ang partisipasyon ng mas maraming pamilya sa politika at hindi lamang sa iilan. TNT Tomorrow's News Tonight. Iniyak naman ni House Speaker Faustino D. III na magiging bukas at transparent na mga konsultasyon na isinusulong naman sa isinusulong na anti-political dynasty bill. Ayon po kay Speaker D, bahagi ito ng kanilang panindigan na mga mahalagang batas ay dapat binabalangkas ng tapat. Una po rito itinagpo ni Congressman Zia Alonto Adyong, chairperson ng House Committee on Suffrage and Electoral Reforms, na mapagtitibay daw po ang anti-political dynasty bill. Sa kasalukuyan, 24 ng naisumiting bersyon ng naturang panukala sa Kamara. Samantala, sa iba pa nating mga balita, kailangang magpatupad ng mas mahigpit na hakbang kontra peking emergency run ng mga ambulansya lalo na tuwing rush hour. Ito po ang giniit ni Senate President Pro Tempore Panfilo Ping Lacson kasabay ng mungkahing palakasin pa ang kampanya laban sa mga ambulansya na gumagamit ng sirena at blinkers kahit wala namang pasyente na ihahatid sa ospital. Iyan ay matapos na mabuking ng mga ahente ng DOTR Special Action and Intelligence Committee for Transportation o SAIC ang isang ambulansya na dumadaan sa EDSA busway na nagsilbing shuttle bus at hindi para rumisponde sa emergency. Ayon kay Lacson, dapat na hulihin, kumpiskahin ang lisensya at kasuhan agad ang mga driver ng ambulansya na nagsasamantala tuwing rush hour para madali lamang na makalusot sa traffic. Idiniin ni Lacson na sadyang delikado sa iba pang motorista ang ganitong ginagawa ng mga ambulansya at maging sa mga pedestriana. Una nang iginiit ni Lacson na matagal na ang pang-aabuso sa EDSA busway at iminungkahi pa niyang dapat na gawing salungat ang direksyon ng mga bus para hindi na ito pasukin at abusuhin ng iba pang mga pribadong motorista tuwing rush hour. TNT Tomorrow's News Tonight. Samantala naman isinusulong po ni Senador J.V. Ejercito ang Senate Bill number 338 o ang Defensive Driving Protection Act matapos naman nangyaring insidente sa LRT1 FPJ Station. Ayon po kay Ejercito na isang mabigyan ng proteksyon ang mga driver laban sa hindi makatarungang pagkakulong. Anya dapat pairali ng due process at hindi agad-agad na ikulong ang driver na biktima rin naman sa anumang pangyayari tulad na nangyari dyan sa LRT1 FPJ Station. Dagdag pa niya hindi dapat agad ikinukulong ang mga biktimang driver lalo na kung may matibay na ebidensya tulad ng dashcam o CCTV footage. Samantala, isusulong sa Kamara ang anti-disinformation bill para labanan naman ang fake news o digital
disinformation. Ito po ang binigyan din ni House Speaker Bogie D kasunod ng pagsama nito sa LEDAC priority measures. Ayon kay D, mahalaga ang panukala para maprotektahan ng mga Pinoy laban sa panganib ng organisadong panloloko. Anya, nakalulungkot at nakababahala dahil pinagmumulan nito para masira ang tiwala ng publiko at makaimpluwensya pa sa pagboto tuwing eleksyon. Dagdag pa naman babatas, bubuo sila ng komprehensibong legal framework para dito habang isinusulong ang free expression na naaayon sa saligang batas. TNT Tomorrow's News Tonight. Samantala, pinagkokomento naman ng Supreme Court sina Ombudsman Boying Remulla at ang Independent Commission for Infrastructure kaugnay ng petition for certiorari na inihain ni dating Congressman Zaldico. Kino-question sa petisyon ang resolusyon ng Office of the Ombudsman na nagsasabing may probable cause upang kasuhan si Ko at iba pa sa paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act at malversation kaugnay ng manoy maanumalyang flood control projects. May 10 araw daw po sina Remulla at ang ICI para magbigay ng komento. Nilinaw naman ng Korte Suprema na wala pa itong inilalabas sa TRO sa kabila ng paghain ng petisyon ni Zaldico. Tumanggi naman ang kampo ni dating Senador Bong Revilla at 6 na iba pang akusado sa 92.8 milyong pisong halaga ng ghost project sa Pandibulacan na magpasok ng plea bargain mula sa kanilang kinakaharap na kasong graft. Ang desisyon ay ginawa ng grupo sa preliminary conference na Sandigan Bayan 4th Division. Tinanong ng Anti-Graft Court kung ikinukonsidera ang plea bargain subalit sumagot ng negative ang panig ng depensa. Ang plea bargain ay isang kasunduan sa prosekusyon na nagpapahintulot sa mga akusado na mag-plead ng guilty sa mas mababang kaso kapalit ng magaan na kaparusahan o pag-dismiss sa kaso. Ayon kay Attorney Francesca Senga, abogado ni Revilla, sa ngayon ay walang plano ang kanilang panig na magsumiti ng karagdagang mosyon sa Sandigan Bayan. TNT Tomorrow's News Tonight. Standby pa rin po sa iba pang mga malalaking mga balita sa Tomorrow's News Tonight. Ambulansyang natsyempuhan na para ng DOTR sa EDSA Busway abay ginagamit daw pong shuttle service. 11,000 mga pulis ikakalat naman sa trilyon na peso March Rally sa EDSA People Power Anniversary. Estudyante ng Lasal TAF nahulog daw po sa ikalawang palapag ng school building. Sa atibong TNT Global News, 2 patay, 1 sugatan sa pamaril sa South Carolina State University. Sa sports, Zeus Coffee na reverse sweep ang akari sa PVL All-Filipino Conference 2026. At sa showbiz, veteranang actress Vanji Labalan pumanaw na po sa edad na 83. Pilipinas ang oras sa alas 9:33 ng gabi. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm Fabcon, bangong pumakabloom, tanggal amoy kulog sa bango ng Charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong pumakabloom sa Charm. Charm Fabcon. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy Eucalypt Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy Eucalypt Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa. Kaya natin yan!
With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy Nucala Berry Blooms. Amoy Kala, amoy good vibes. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Talang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal yan, tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Pero biglang, uy, iba na to. Parang, oh my gosh, this is a different level. I think we can get a score, but not the score that we wanted. The one thing sure that I learned is that being patient on poaching the ball. And I see many younger generations playing against their idols. Seeing their smiles, yun yung gusto ko makita sa mga future athletes na nakapaglaro ng Philippine Women's Open. Hi! I am Justin Maneja, a Filipino tennis player. Abangan nyo ang aking exclusive interview dito lang sa DZRH TV Matchpoint. Mabuhay ang atletang Pilipino! Abangan this Valentine's Day. Ako po si Nicole Yala. At ako naman si Chris Chuper. And you are watching Scene Zone. Ang tambalang hindi nagkailaban. Pinalaki ng sex bomb at pinatangkad ng Ito diva. yun. Diva at nurse. Ito, pinalaki ng tambalan. Huwag palampasin ang nakaka-lurkay na bookingan. Tuloy. Kasi nga, di ba, we were the love team they failed to protect. Alas 12 ng tanghali, dito lang sa DZRH TV.
Pakinggan ang bawat panig. When you fight for justice, think about the queer people. Kung hindi kami magkukwento, sino ang magkukwento para sa amin? Ang mga panawagan, ipababatid. Hindi talaga ito masusing pinag-aralan ng gobyerno. The women who are beaten and abused. It's time to listen to their voices. Tunghayan ang iba't ibang boses, mga kwento mula sa iba't ibang anggulo. Dito lang sa Point of View. Mapapanood tuwing linggo, alas 12 ng tanghali sa DZRH TV. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. TNT Tomorrow's News Tonight. Ang niyo primo mga lingkod, sina Ray Sibayan At Kisas Habso. para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Sa ating munang mga report mga kaibigan, meron tayong update mula kay Noche Cacas. Isa raw pong lalaking may arrest warrant sa kasong statutory rape, bisexual assault sa Taguig, na aresto sa Makati. Report mula kay Noche Cacas. Noche! Lakay Ray at Kisses, arestado sa bisperas ng Valentine's Day ang isang lalaki na wanted sa kasong statutory rape bisexual assault sa Makati City. Kinilala ang naarestong si alias Giancarlo, 26 anyos. Inilbihan ng warrant of arrest si alias Giancarlo sa Bernardino Street, kanto ng EDSA ng Barangay Biho sa lungsod. Nagugat ang pag-aresto ng pinagsanib na unit ng Southern Police District. Makarang makakuha ng kopya ng warrant mula sa korte ng Taguig City sa statutory rape bisexual assault. Ngunit pinapayagan ng korte ang akusado na makapaglagak ng piyansa sa halagang 200,000 pesos. Arit sa 27. Anoche! DZRH. Kumusta sa labas ngayon? Bisperas ng araw ng mga puso. Nako, tinambayan natin kanina pero yung ibang mga naglalakad para ayaw pumasok nahihiya pumasok. Ano yung binabanggit mo? Simbahan ba yan? Makikita lang yung mobile Oh. Dito sa Ikaw naman kasi. Bakit kasi naka-mobile ka? Kailan ba naka-mobile ka? Pwede ka naman maglakad. Para ka namang di-reporter Alam mo tayo mga reporter, hindi natin pinapahalatan na reporter tayo. Tayo'y naniniktik. Oo. Malayo-layo lang yung mobile na kayo Oo, malayo-layo. Saka dapat kung magtatanong ka, hindi yung obvious naman na ano. Alam mo naman niya, ako nakapagtrabaho ko sa motel for 4 years. Nag-room boy ka ba? Working student ako noon. Nakakahiya naman kasi tatanungin mo kagad sa mismo pang tapat ng motel. Baka naman tinapatan mo pa ng cellphone camera. Batay sa ating experience na kayo sa pag-cover, mamayang hating gabi pa yan. Hindi kasi based sa experience ko na nag-room boy, bispiras pala ng Valentine's Day. Punuan na 'yan. Ang tawag namin diyan, pag punuan na, full house. Fully book. Hindi, full house. Ibig sabihin, lahat punong-puno na yung mga kwarto. Full house yung term dyan na lakay rin. Sa term namin na room boy, alam namin, full house ang tawag namin dyan. May nagtatanong pa nga, may papasok pa nga sa amin Sir, may bakante. Ay, sorry boss. Full house po kami ngayon. Doon na lang po kayo sa iba. Pero ngayon pala lakay rin balik pala uli yung short time balik na ba uli? Ba't mo alam? 3 hours lang. May tawag dyan, quickie. May tawag dyan, quickie. Ha? Nagtitipid na kayo rin Kaya lang, alam mo, siguro alam mo rin yan. Yung style ng mga motel, yung iba, sasabihin nila,
Kaso wala nang available yung ganong presyo. Ang inuuna nila, yung medyo matataas ang rate. Yung rate. Sa business kasi yan, dapat may yung mabilisan, hindi yung pangmata. Yung mga short time na yan, patok na patok yan eh. Yung quickie. Kasi mabilis pumasok, lumabas yung mga customer. Pero may iba tayo, Che, yung traffic sa labas, yung mga restaurants, kamusta ba? Maramihan na rin ba? Lalo na doon sa mga malalapit sa mall. Yung ating pag-iikot kanina, yung flow ng traffic, banayad naman cases, lalo na dito sa may area ng Rojas Boulevard. Yung nagkakaroon lang ng konting build-up, yung bago dumating ng Airport Road, papuntang Mia Road. Pagkalagpas naman yan doon sa may Mia Road, ay yung mga papuntang Parañaque o yung Las Piñas at Cavite, flow naman, mabilis naman yung daloy ng traffic. Yung dito sa may Andros Avenue, yung galing ng domestic road papuntang Terminal 3, okay naman yung daloy ng traffic. Wala namang naitalang untoward incident sa mga oras na ito. Pero doon sa mga bilihan ng mga bulaklak, lalo sa may Dangwa, sa may Maynila, sigurado yung matraffic dyan. Kanina may nakapagbigay sa atin ng info, di ganun ka ngayon lalakay kasi yung iba mamimitas lang dito sa may malapit lang, hindi na style natin yan, namimitas lang ng bulaklak sa madaanan, no? Namimitas lang pwede na. Kaya yung bakuran mo punong-puno ng bulaklak sa Sampaguita, maubos sa Sampaguita. Saka yung mga yung mga binata, may mga girlfriend, may mga kapatid na ate, may mga ate, yung mga binibigay sa kanila na sa atin na, yun ang kinukuha yun ang binibigay sa ibang girlfriend, sa girlfriend ng kapatid nila. yung ganun, yung mga second hand kanya-kanyang style na kay Ray. Kaya yung mga nagre-regalo na boyfriend dun sa girlfriend nila, kinukuha din ng kapatid na lalaki, pinamigay din sa girlfriend ng kapatid na lalaki. Okay ka. Salamat, Noche. Happy Valentine's Day sa'yo. Lumuwas ka na dyan sa motel. Day, Lakay Ray at Kisses, balik sa inyong... Salamat, Noche Kakas. Samantala, puntahan naman natin ang Bulacan. 2 motor napper na aresto daw po sa San Jose del Monte. Ibalita mo yan, Federico Manalili. Yes, Kisses at Ray. Ako, grabe. Pila-pila kasamang naraanan. Saan pila-pila? Grabe ang North Luzon Express. Akala ko, saan ka tumambay? Kala mo kung ano na. Dati na puntahan baka nga na ganyan na. Meron din dyan sa area ng Caloocan, sa may malapit sa Balintawak. Alam mo yung kama ng... sa MacArthur Highway. Tukod ng dali ng trapiko hanggang C3, hanggang Sergeant Rivera, Bonifacio. Hanggang mo kasama mo rin, pumunta pa ako ng Santa Maria, hanggang Santa Maria, Bulacan, hanggang Marilao. Wow. Hanggang doon ang putok ng dali ng trapiko. Naku, alam mo kasi kung bakit? Iba kasi parang gagawin na nilang long weekend Kasi yung Martes 17 holiday. So, palaman yung Lunes, ha? Palaman no? Parang pinaila siguro nila ng leave, no? Di ba? Grabe. So, tapos yung service road dito sa North Luzon Expressway, yung northbound lane, yung patagos ng Mekawayan at patagos ng papuntang Marilao, pansamantalang sarada mula February 6 hanggang 26, may ginagawa dyan. Kaya yun, lalo nagkatutok yung mga ibang dadaan na kagulatan, naging epekto na doon, naiipon-ipon sila, balik ulit sila, papunta uli ng Valenzuela. Hindi sila makaikot hindi sila makadiretso. Pero malupit kasamang yung kahabaan kita mo hanggang subaybayan natin yan, binaybay ko pa hanggang Santa Maria, Marilao, hanggang karating pa ako na Phil Arena, yung pinaka doon yung sa index para makita lang natin. Alam mo talagang namumula si Google at si ganun talaga Friday ngayon
Thank God it's Friday. Swell day pa. Kung pa punta ng lalawigan sa norte, magbaon na lang ng konting... dagdagan ng pasensya. Correct. Alright. Magdala lang ng biskuit para masarap ang biyahe. Kumusta na may report mo? Dito nga dahil sa sumbungan ng isang concerned citizen ay mabilis na aresto ng mga otoridad ng San Jose del Monte ang dalawang individual na suspect na ito'y nanganap ng isang motorsiklo bandang alas 2 ng hapon kahapon sa may area ng Block 7.11 phase 6E. Ito'y sakop ng Barangay Graceville, San Jose, lungsod ng San Jose del Monte, lalawigan ng Bulacan. Inilala ni Police Lieutenant Colonel Ray Sambagayan, hepe ng San Jose del Monte PNP, ang mga arestadong suspect na sila alias 9-22 anyos at isang mekaniko. Residente naman ito ng Bigte, Norsagaray at alias Mike, 27 anyos. Residente naman ito ng Barangay Gaya-Gaya ng San Jose del Monte. Batay sa ulat, isang concerned citizen ang nakampansin nga sa dalawang suspect na may tulak-tulak na isang Suzuki motorcycle. At doon ay hindi naman nila nakikilala sa lugar. Kaya agad ito sumbong sa mga otoridad. Sa mabilis na pag-responde ng mga otoridad at ito'y kanilang naabutan at itong mga suspect agad hinanapan ng kaukulang dokumento yung dala-dala nilang motor, ngunit walang may pakita, nagresulta ng kanilang pagka-aresto. Sa ngayon nakapit na sa custodial facility ng San Jose del Monte Police Station ang dalawang arestadong suspect habang ito'y naharap sa kasong RA 10883. Federico Manalili para sa DSRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Ka-Fed. Samantala naman, sinili po mismo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang nagpapatuloy na konstruksyon ng Metro Manila Subway Project ngayong pong Biyernes. Kasama ko si Transportation Acting Secretary Giovanni Lopez. Ininspeksyon ng Pangulo ang Shaw Boulevard Station sa Meralco Avenue, Ortigas Center, Pasig. Sinimula ng konstruksyon ng Contract Package 104 na kinabibilangan po ng Shaw Boulevard at Ortigas Stations noong October 2022. Kasunod po ng inspeksyon, pinangunahan din ni Pangulong BBM ang groundbreaking ceremony para sa MMSP Kalayaan Avenue at Bonifacio Global City Station sa Uptown Parade Parking Lot. Diyan po yan sa BGC, Taguig. Bahagi naman ito ng Contract Package 105 na nagkakalaga ng higit 21 billion pesos. Sa kanyang talumpati, narito po si Pangulong BBM. The three stations in BGC are projected to serve no less than 200,000 passengers per day in its opening year. This means workers arriving on time, students getting home earlier, and our citizens regaining hours that we once lost to congestion. Once the entire 33-kilometer stretch of the Metro Manila subway system is fully operational, the travel time from Valenzuela to BGC will be reduced from 1.5 hours to just 29 minutes. Yan po ang bahagi ng pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos. Samantala, sa iba pa nating mga balita, iniimbestigahan ngayon ng Department of Public Works and Highways ang Bell Construction na nakarehistro sa pangalan ng isang Elmer De Leon. Kasunod ito nang nadiskubre ng ahensya na sa loob ng halos 10 taon ay nakakuha ang naturang kumpanya ng nasa 57 proyektong pang-imprastruktura sa Antipolo City na umabot ang kabuuang halaga sa 2.2 billion pesos. Batay sa datos ng Department of Public Works and Highways Transparency Portal, mula sa 57 proyekto, 34 rito ay natapos na habang 23 ang kasalukuyang isinasagawa o hindi pa tapos. Kabilang sa mga ito ang roadworks, flood control at drainage systems at pagtatayo ng mga pampublikong gusali at pasilidad na ipinatupad ng Rizal First District Engineering Office. Nabanggit ng kumpanya sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee noong September 2025 matapos akusahan ni Curly Discaya na umano'y nagsilbi itong daluyan ng
pondo para kay Marcy Teodoro na itinanggi naman ng kongresista. Sa kasalukuyan ay kinakatawan nito ni Ronnie Puno ang unang distrito ng Antipolo City para na dati rin pong kinatawan ni Roberto Puno 2019 hanggang 2025 at Cristina Roa Puno 2016 hanggang 2019. Samantala, kinumpirma naman ng De La Salle University na isang estudyante ang umunoy nahulog mula sa ikalawang palapag ng gusali sa loob ng kanilang campus ngayong pong araw na ito ng Biyernes. Ayon po sa kumpirmasyon ng pamunuan ng universidad, agad na nabigyan ng paunang lunas ang estudyante sa University Clinic bago ito dinala sa pinakamalapit na ospital. Naipugnayan na rin ng mga administrador ng universidad sa guardian ng estudyante para daw matiyak na maibibigay ang lahat ng kinakailangang suporta. Samantala, binigyan din naman ng universidad na natiling pangunahing prioridad nila ang kaligtasan at kapakanan ng kanilang mga estudyante. Samantala, sa iba pa nating mga balita, nilinaw po ni Quezon City Police District Director Police Brigadier General Randy Glenn Silvio na hindi kakasuhan ng motoristang nabulaga nang bumagsak po sa harapan niya ang isang estudyanteng tumalon sa taas ng LRT1 station sa EDSA. Yan ay matapos na ulanin ng batiko sa PNP makaraang ipatawag ang driver ng sasakyan na nabagsakan ng biktima. Ayon kay Silvio, kailangan lamang umanong imbitahan sa istasyon ang driver bilang bahagi po ng investigasyon. Sa parehong dahilan, iginit ni PNP spokesperson Police Brigadier General Randolph Tuanyo na walang mali sa naging pagsunod ng PNP sa implementing rules ng Articles 365 ng Revised Penal Code. Una nang sinabi ng pamilya na hindi sila magrereklamo dahil hindi naman nakitaan ng kapabayaan ang nangyaring insidente. Abot naman sa 11,000 pulis ang ikakalat daw po sa 3 trilyon peso march sa February 25. Kasabay na rin po ng anibersaryo ng EDSA People Power Revolution. Ayon po kay PNP spokesperson na Brigadier General Randolph Tuanyo, handa mga pulis na tiyakin ang seguridad sa nabanggit na pagkilos kontra katiwalian. Batay sa impormasyon ay pinabot ng Quezon City LGU sa Quezon City Police na sa 5 grupo ang inaasang lalahok sa 2 araw na pagkilos na inilarawan bilang prayer at indignation rally. Tinataya namang nasa 50,000 katao ang dadalo po sa naturang events na naka-schedule sa February 22 at 25 sa EDSA Shrine at People Power Monument. TNT Top News Trending Worldwide. Sa TNT Global News, 2 patay, 1 sugatan sa pamamaril sa South Carolina State University. Ang detalye niya ibabalita ni Wina Pearl Hesoro. 2 katao ang nasawi habang 1 ang sugatan matapos ang pamamaril sa loob ng dormitory ng South Carolina State University nitong Webes ng gabi. Ayon sa pahayag ng pamunuan ng universidad, naganap ang insidente bandang 9:15 ng gabi sa isang apartment sa student residential complex kung saan agad na isinailalim sa lockdown ang buong campus. Sa ngayon, hindi pa inilalabas ang pagkakakilanlan ng mga nasawi at wala pang kumpirmasyon tungkol sa kalagayan ng sugatan. Ang naturang universidad ay mahigit sa 3,000 estudyante at matatagpuan sa Orangeburg, South Carolina. Sa ngayon, humingi na ng tulong ang pamunuan ng paaralan sa State Law Enforcement Division upang imbestigahan ang insidente. Samantala, kansilado naman ang mga klase nitong Biyernes bilang pag-iingat. Para sa TNT Global News, ito si Wina Pearl Hesoro ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Miss Wina Pearl Hesoro. TNT Sports and Games. Sa ating sports mga kaibigan, Zeus Coffee na reverse sweep ang akari sa PVL All-Filipino Conference 2026. Report mula kay Kyle Bullas. Kyle. Nakuha na ng Zeus Coffee Thunderbells ang una nilang panalo para sa All-Filipino Conference ng Premier Volleyball League ngayong taon. Kasunod ito ng kanilang reverse sweep laban sa Akari Chargers sa scores na 16-25, 18-25, 25-18, 25-23 at 15-12. Pinangunahan ni Chini Arroyo ang Zeus Coffee matapos itong magbitawan ng 18 points at sinundan naman ni Jovelyn Gonzaga with 14 points. Samantala, kumamada naman si Ivy Lacsina ng 24 points para sa Akari Chargers, ngunit hindi ito sapat para maselyuhan nila ang panalo.
Para sa TNT Sports, ito si Kyle Bulias ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Kyle. At sa showbiz, malungkot pong balita, veteranang aktres na si Vanjie Labalan na pumanaw na sa edad na 83. Don Carlos sa detalye. Namaalam na sa mundo ng showbiz ang batikang aktres na si Vanjie Labalan sa edad na 83 ayon sa kanyang pamilya. Sa isang Facebook post, kinumpirma ito ng kanyang anak na si Carlo Labalan matapos makipaglaban ang kanyang ina sa isang sakit. Ayon pa sa isa niyang anak, masaya ang mga naging huling sandali ng kanyang ina bago pa ito mamaalam. Nagsimulang pumasok sa pag-arte ang veteranang aktres noong 1979 nang madiskubre ng direktor na si Ishmael Bernal. Bumida rin ito sa mga di mabilang na pelikula tulad ng Four Sisters in a Wedding, Pitong Tagpo at Conan My Beautician. At yan ang trending na balita para sa TNT Showbiz. Ito si Don Carlos ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Filipino. TNT Tomorrow's News Tonight. Salamat do sa matumutok po sa ating balitan mga kaibigan sa Tomorrow's News Tonight. Thank you po sa ating mga nakagapay sa ating DZRH News Team, sa ating DZRH Radio, Digital, Television, maging sa ating DZRH Malanday Transmitter. At muli, advance happy Hearts Day sa inyong lahat. Advance happy birthday kay Attorney Reg Larbal. Advance happy birthday kay Val Gonzalez. Ayan, abay, babahan ng mga pulang pagkain. Wow, ba't pula lang? Pulang-pula, ha? Mamumulang hasang natin, ha? Salamat to. Anyo pa rin po mga lingkod mga kaibigan, sina Ray Sibayan. At Kisas Habson. Para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Pilipinas ang oras, alas 10:01 ng gabi.